Fez. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Pedia Ward ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Umaapaw na sa pasyente dahil sa dami naman nakakonfine na may dengue. Lalo pa raw dumami ngayong long weekend dahil sarado ang mga health center. Dandang residente sa San Bruno, California sa Amerika. Inilikas na matapos ang pagsabog ng isang pipeline doon. DFA, inaalam na kung may mga Pinoy na apektado. Exclusive, lalaki, patay matapos pagbabarili ng isang bagitong pulis sa Muntinlupa. Dating printing press ng isang publishing house sa Makati, nilamon ng apoy. At Ding Dong Dantes, sumailalim sa mga pagsusuri para malaman kung may dengue. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Patuloy ang pagdami ng mga tinatamaan ng dengue. Sa San Lazaro Hospital pa lang sa Maynila, 10 hanggang 12 pasyente na kada oras ang nagpapakonsulta sa Dengue Express Lane. Lalo pa raw dumami ngayong long weekend ang mga pasyenteng sumugod sa ospital dahil sarado ang mga health center. Nakatutok si Lia Manyala. Hindi napigilang maiyak ni Katrina sa pag-aalala sa dalawang anak na may dengue. Ay ngayon po, ganun din po ang yung problema niya po doon sa, katulad din po sa ate niya. Eh ngayon, pumunta po kami kagabi, sabi ni doktor, uulitin daw po yung platelet. Kaso hanggang ngayon po wala pa kasi kaming pera. Halos sakupin na ng mga pasyenteng may dengue ang pediatric ward ng San Lazaro Hospital. Siksikan sa iisang ward ang 7 hanggang 10 pasyente. Ang iba, nasa pasilyo na. Ang lahat ng end referral hospitals dito, yung DOH retained hospitals yun, ay hindi po magre-refuse ng pasyente. Pero kailangan namin paliwanag sa mga pasyente na magtitigil muna sa amin na ganito ang sitwasyon para na sa ganun naintindihan nila. Dahil siksikan at wala pang sapat na ventilasyon, walang tigil sa pagpaypay ang mga magulang. Kaya pakiusap namin sa mga magulang, gawing komportable yung mga bata. Pag nagpapawis, palitan kagad ng damit, o kung may dalang paypayan. Nasa 69,524 na ang naitalang kaso ng dengue ng DOH, 501 dito namatay. Pinakamalaki ang naitalang pagtaas ng mga kaso sa Metro Manila, partikular sa Maynila, Quezon City at Caloocan. Kung patuloy ito, maaring umakyat sa 800 ang mamatay dahil sa dengue ngayong taon ayon sa DOH. Sa Lucena, Quezon, 315 na ang dengue cases. Sa 33 barangay sa lungsod, 4 na lang ang wala pang naitatalang kaso. Nagsagawa na ng cleanup drive sa barangay Gulang-Gulang kung saan may pinakamaraming kaso. Pinaigting din ang kampanya kontra dengue sa Dumaguete City. Sa barangay Taclobo, nilinis ang mga bagay na posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Isa na ang namatay sa halos 200 kaso ng dengue sa syudad mula Enero. Sa talaan ng DOH, ang Dumaguete ang may pinakamataas na kaso ng dengue sa buong Negros Oriental. Bilang pangontra sa dengue, ibinababad ang mga kurtina at kulambo sa kemikal na papatay sa lamok. Sa kabila ng patuloy na pagdami ng kaso ng dengue sa bansa, sinabi ng DOH na hindi pa kailangang magdeklara ng state of calamity. Lia Manyalak, nakatutok, 24 Oras. Sa Quezon Memorial Medical Center naman sa Quezon City, karamihan sa mahigit 80 pasyenteng may dengue ay mga batang may edad 2 hanggang 6 na taon. Nakatutok si Leigh Alves. 3 hanggang 4 na batang may dengue ang nagsisiksikan sa bawat kama sa Pedia Ward ng Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Karamihan sa mga pasyente, 2 hanggang 6 na taong gulang at mga taga Marikina, Pasig at Quezon City. Mayroon ding wala pang 1 taong gulang at mga teenager. Ang 12 anyos na si Ray Mark may kasamang 2 pa sa kama. Para magkasya, pahalang ang higa. Ang kanilang mga binti ipinapatong na lang sa mga upuan. Kumusta na pakiramdam mo? Mabuti naman po. Di ba kayo nahihirapan? Siksikan kayo dito? Hirapan po. Mas mahirap ang kalagayan ng mga teenager dahil walang kama, sa 2 pinagdikit na upuan na lang sila nagpapahinga. Gusto ko nga po sa bahay na uwi na po. Kasi hindi pa ako nakakatulog na maayos po dito eh.
Nasa 88 na ang bilang ng dengue patients sa QMMC Pedi Ward. Nasa 100 naman ang may ibang karamdaman. Doble na ito ng 70 capacity ng Pedi Ward ng ospital. Usually mga patients namin dito galing na sa ibang hospital. Siguro nakatatlo, 4 na hospital na silang pinupuntahan. So kung papaalisin pa namin sila, wala na silang ibang pinupuntahan. So usually babalik sa amin, iba na yung vital signs nila, hindi na maganda. Pero mismong mga magulang na rin ang may gustong makonfine ng kanilang anak kahit siksikan. Syempre po na po dito na obserba ng mga doktor, nurse, kaysa po sa bahay. Problema lang ng iba, nagkakahawakan ng ilan sa mga bata. Crowded. Lalo na yung 'di ba mga bata, imbis na gagaling, parang mas hawa-hawa ulit. Para maiwasan ng hawahan, nakahiwalay ang mga may dengue sa mga pasyenteng may pneumonia at ibang sakit. Ayon sa DOH, dahil ang Quirino Memorial Medical Center ay isang DOH retained hospital, ibig sabihin, hindi nila pwedeng tanggihan ang mga pasyenteng kailangan na talagang makonfine. Nag-inspeksyon ng DOH sa QMMC kahapon at nakita naman nilang maayos ang ventilasyon kahit siksikan. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Wala pa pong gamot sa dengue kaya mas mabuting malaman natin ng maaga mga sintomas ng sakit para agad natin itong maagapan. Kabilang dito ang biglang pagkakaroon ng mataas na lagnat, matinding pagkahilo, pananakit sa may likod ng mga mata, pananakit ng katawan at kasukasuan at pagsusuka. Dapat ding maagapan ang paglala nito bilang dengue hemorrhagic fever. Pangunahing sintomas naman ito ang pagdurugo ng ilong at bibig, pagkakaroon ng mga pasa, matinding pananakit ng tiyan, palagi ang pagsusuka, pagkakaroon ng maitim na dumi, matinding pagkauhaw, pagiging maputla, pagkabalisa at hirap sa pagtulog. Walang Pinoy na napaulat na namatay o nasugatan sa malaking sunog dulot ng pagsabog ng gas pipeline sa San Bruno, California sa Amerika. Inaalam pa rin sa ngayon ng konsulada kung may mga Pinoy na inilikas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa amateur videong ito, kitang malaking sunog sa San Bruno, California noong Huwebes ng gabi oras sa Amerika. Nagmula ang sunog sa isang sumabog na gas pipeline. Mula sa ere, tanawang malaki at nagngangalit na apoy na nilikha ng pagsabog. Ang dagundong ng pagsabog narinig pa ng ilang milya. Daang-daang residente ang agad lumikas. Sa mahigit 6 na ektaryang sakop ng sunog, 38 gusali ang naabo at daan-daan pang nadamay. Inabot ng gabi ang pag-apula sa apoy. Pagputok ng liwanag, halos kontrolado na ng mga bumbero ang sunog. Sa pinakahuling tala, 6 kumpirmadong patay at 52 ang sugatan. Pinangangambahan pang tumaas ito. Isa ang San Bruno sa may pinakamalaking Filipino-American community sa Amerika. May 3,000 PhilAm na nakatira roon ayon sa Philippine Consulate sa San Francisco. Sa ngayon ayon sa konsulada, wala pang kumpirmadong Pinoy na namatay o nasugatan sa sunog. Sinisika pa ng konsuladong kumpirmahin ng mga balitang kasama sa mga lumikas ang ilang Pinoy. Patuloy namang nag-iikot ang konsulada sa mga ospital at evacuation centers para alamin kung may mga nadamay na Pinoy. Hindi raw kasi naglalabas sa mga otoridad doon ng pangalan o nationality ng mga biktima. Kung may ulat ng mga Pinoy na nadamay, maaaring ipagbigay alam sa Assistance to Nationals Officer ng Konsulada sa numerong 1-415-429-9908. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nakabalik na sa bansa mga kinatawan ng NBI, DOJ at PNP na nagsagawa ng joint investigation sa Hong Kong kaugnay sa August 23 hostage tragedy sa Quirino Grandstand. Agad namang na-turn over ng mataga-NBI sa Incident Investigation and Review Committee ang mga impormasyon at dokumentong nakuha nila sa Hong Kong authorities. Nakatutok si John Consulta live mula sa DOJ. Exclusive. John? Pia, pasado alas 2 nga ng hapon nang dumating dito sa tanggapan ng Department of Justice ang mga ballisticians ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI na nanggaling mula sa Hong Kong. Dala ng mga ballisticians ang mga datos ng kanilang isinagawang cross-matching sa mga test bullets na kinuha mula sa mga armas ng mga sangkot na pulis sa August 23 hostage taking. Pero isasailalim pa sa mas detalyadong pag-usuri ang mga basyo na nakitaan ng malaking pagkakapareha sa markings ng mga slug na nakuha sa mga biktima. Bukod sa mga bala, isinumite na rin ni DOJ Prosecutor Shelito Selly ang authenticated documents at mga salaysay ng survivors ng hostage taking. Gagamit ang IIRC ng isang interpreter para maisalin sa Ingles ang mga dokumentong nasa wikang Chinese. Inaasahang matatapos ito sa Lunes.
Umaasa ang pinuno ng IIRC na si DOJ Secretary Laila de Lima na agad na matatapos ang kanilang isinasagawang investigasyon. Ngayong hawak na nila ang mga dokumento at iba pang ebidensya mula sa Hong Kong. Pasado alas 12 ng hating gabi nang dumating ang mga kawani ng DOJ, NBI at PNP mula Hong Kong. Ayon kay Selly, malaki ang naitulong ng joint investigation sa Hong Kong para sa pagpapabilis ng investigasyon sa naganap na hostage taking. Integrated ballistics identification system, pinagamit nila yon. Definitely, medyo makakatulong to. Nakaalis na nga PIA dito ang mga delegasyon ng Pilipinas na nagpunta sa Hong Kong dito sa tanggapan ng Department of Justice at kanila na lamang daw aantayin kung kailan sila ipapatawag ng IIRC para magbigay pa ng ilang detalye sa kanilang nakuhang impormasyon mula sa Hong Kong. PIA? Maraming salamat, John Consulta. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang lalaki ang patay matapos pagbabarili ng isang pulis sa Kupang Muntinlupa. Nakatakas ang sospek. Si Ian Cruz sa Alerto 24 Eksklusibo. Pasado alas 7 kagabi ng pagbabarilin umano ng bagitong pulis sa si P.O.1 Ryan Gonzales, ang biktimang si Humphrey Dabu, 28 anyos. Ayon sa atin ni Dabu, sinusundan daw niya ang naglalakad na kapatid na nooy nasa gilid ng kalsada. Nasagi raw si Dabu nang papauwing si P.O.1 Gonzales ng Regional Police Intelligence and Operations Unit na sakay ng motorsiklo. Dito na raw nagsimula ang gulo na nauwi sa pamamaril kung saan nagtamo si Dabu ng tama sa katawan at ulo. Maging ang sasakyang ito, tinamaan din ng bala. Pagkasapak niya, hanggang sa nagkasagutan na sila, naghamon tong polis na sabi niya, square na lang tayo. Tapos minura niya pa yung kapatid ko. Ngayon, sabi naman ng kapatid ko, sige, square na lang tayo. Sabi naman ng polis, sabi niya, pulis ako, may baril ako. Sabi ng polis, nakahawak na siya sa bewang niya. Eh sabi naman ng kapatid ko, pulis ka? May baril ka? Sige, putok mo. Sabi niya ganyan. Ngayon, hanggang sa papalapit yung kapatid ko sa kanya, bumunot na siya ng baril. Tapos pinagbabaril niya na yung kapatid ko. Kaibigan ng suspect ang kuya ng biktima. Pero nang mabatid niya si P.O.1 Gonzales na nakabalin sa kapatid, kinausap niya raw ang suspect. Pero ayan, bakit ganon? Kapatid ko yung binaril mo. Sabi niya, kilala mo naman ako. Ayun ang sabi niya. Sabi ng isang lalaki, umalis ka na. Hindi ako umalis. Nung pangalawa sabi, umalis ka na. Kasi nakita ko bubunot na si Ryan ng baril. Dinala sa ospital ang biktima, pero namatay din kinalaunan. Tumakas naman ang suspect. Hawak ng Muntinlupa Police ang motorsiklong gamit ni P.O.1 Gonzales. Ayon sa source ng GMA News, isang recovered unit daw ng RPIOU ang motor na ginamit ng suspect. Iniimbestigahan ng motoridad kung totoo ang impormasyon. Ian Cruz sa Alerto, 24. Apat na residente ng Coronadal, South Cotabato, kabilang ang 2 bata, ang patay sa flash floods na sumalanta sa 4 na barangay roon kahapon. Batay sa ulat ng PNP Region 12, kabilang ang isang 10 gulang na sanggol sa mga biktima. 10 naman ang nasugatan habang isang sanggol din ang nawawala. Puspusan ng Retrieval and Rescue Operations ng City's Disaster Coordinating Council. Nagtayo na rin ang mga lokal na opisyal ng mga evacuation center para sa mga biktima. Patuloy na magiging maulan ang ating long weekend. Ayon po sa Pag-asa, dahil yan sa umiiral na Intertropical Convergence Zone. Sa mga nasa Palawan, Visayas at Mindanao, asahan pong maulap na kalangitan at pagulang may pagkulog at pagidlat. Sa mga nasa Luzon naman, asahan din ang bagyang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa hapon o gabi. Susunod, dating printing press ng isang publishing house sa Makati, nilamon ng apoy. Oras ng biyahe sa LRT Lines 1 at 2, babawasan na simula September 15. At Dingdong Dantes, inaalam na kung tinamaan na rin siya ng dengue. Tutok na dito sa 24 oras.